na tinamo ng kanyang katawan. Sinusubukan naman ng mga otoridad na makuha pa ang ilang naburang mga text message mula sa mga nahuling suspect. Yan ay para matunto ng iba pang posibleng nasa likod ng umano'y hazing. Nakatutok si Maki Pulido. Sa t-shirt ng hazing victim na si Marvin Reglos, nakatatak ang number 1. Kaya hinahanap ngayon ng mga investigador kung sino ang number 2 at number 3 na maaring kasama raw ni Marvin sa initiation rites ng Lambda Rho Beta Fraternity noong linggo. May number kasi si Marvin Reglos na number 1. Pag may number 1, ibig sabihin may number 2, may number 3, number 4, number 5. At sa mga initiation na ganyan, minsan sabay-sabay na binibigay yan eh. Iniisa-isa ngayon ng mga investigador ang mga ospital sa ibang syudad ng Metro Manila kung saan posibleng itinakbo ang mga biktima ng hazing. Para raw mapadali ang investigasyon, sana lumutang na ang iba pang mga biktima. Kasi makakatulong sila dito sa pag-identify ng mga ibang miyembro na kasama dyan. Dead on arrival si Marvin sa Unciano Hospital sa Antipolo City. Sa initial autopsy report na ginawa ng PNP SOCO sa bangkay ng freshman law student ng San Beda, lumalabas na nag-kidney failure si Marvin dahil sa tindi ng bugbog na tinamo. Hinampas daw ito sa likuran, hita at braso. May untog din sa ulo. Sinusubukan naman ngayon ng mga investigador na kunin ang iba pang mga text message na posibleng nabura na ng mga arestadong suspect. Ang ilang text message na natira mula sa cellphone ng mga suspect na sina Eric Castillo at Boji Yap nag-uutos na huwag silang magsalita. Ang text message na mula sa isang RJ Gregena nagsabing walang magsasalita. Yan ang order. Burahin lahat ng message ASAP, sumunod kayo. Ang text na galing sa isang Jufali Abdullah nagsabing, pag tinanong kayo kung sino mga officers, huwag na huwag niyong pagsasabi kung sino mga yon. Tsaka pag tinanong kayo kung may initiation ngayong araw, sabihin hindi niyo alam at mag-alibay kayo para sa kaligtasan ng lahat ito. Kinukumpirma pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga nagpadala ng text message para sampahan din ang kasong murder in relation to the anti-hazing law. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Ligtas na ang lagay ngayon ni NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda at ng kanyang kapatid matapos silang tambangan kagabi sa Maynila. Isang barangay tanod na saksi raw sa pangyayari ang nagkwento sa nakitang pag-ambush mula sa Maynila. Nakatutok live at exclusive si Emil Sumangil. Emil. Mel, gumugulong na ang investigasyon ng Manila Police District kaugnay ng pananambang kay NBI Deputy Director for Technical Services Reynaldo Esmeralda at sa kapatid nitong pulis na si SPO1 Nilo Esmeralda. Ako nga po yung nabigla dahil sa pamamagitan ng testigo na itatago namin sa pangalang Elias, nabuo ng MPD ang spot report na naglalaman ng detalye kung saan, kailan at paano tinambangan ang convoy ni NBI Deputy Director for Technical Services Reynaldo Esmeralda. Ayon sa barangay tanod na si Elias, nakaposte daw siya pasado alas 7 ng gabi sa di kalayuan sa Apasible Street sa Paco, Maynila. Traffic at matao raw sa lugar noong oras na iyon. Una raw niyang nakita na pumarada sa tulay ng Justo Lucban sa kalye ng Apasible ang dalawang lalaking sakay ng isang motorsiklo. Naghinala raw siya sa galaw ng mga ito. nasa bangketa. Okay. Sumandal di sa may tulay. Naninigarilyo. Na parang may inaantay, tapos may hawak na cellphone. Nung medyo traffic na, may parating na dalawang sasakyan. Bigla siya sumakay doon sa likod ng motor. Okay. Tsaka pag parang may hinugot siya doon sa may jacket. Naka-jacket siyang itim, dalawa sila. Biglang pumutok. Ilang minuto pa raw ang lumipas, sumakay na ang dalawang lalaki sa motorsiklo. Lumipat ng pwesto at nagtungo sa kabilang direksyon ng kalsada. Hindi nagtagal, putukan na. Maya, ito na. Traffic na dito sa tulay ng Lokban. Okay. Huminto na yung mga sasakyan. Maya, narinig akong putukan. Pagtingin kong ganun, yung naka-single na motor, naka-angkas yung isa, yun ang nagpapaputok. Sa kanya raw nakita ang kulay berdeng SUV ang pinupuruhang putukan ng mga suspect na kabilang sa 3-vehicle convoy. Napatigil daw ang convoy ng maipit sa traffic na sinamantala daw ng mga suspect. Ang backup daw ng SUV ay isa raw kulay puting AUV. Napatigil din daw ng magkaputukan. Tatlo.
hanggang umabot ng 4. Pagdating 4, yun, sunod-sunod ang putok. Diyan po yung hinto ng sasakyan nila. Bakit huminto? Traffic po eh. Kayo ho, anong nabigla rin ho kayo? Opo. Ay, kumakain po ako ng fishbowl eh. Oh, Nagulat tapos? din po ako. Pagtingin kong ganun, may nakita akong baril, pumuputok. Gaano ho kahaba yung baril? Ganyan kahaba po. Baby Armalite mo. Bagamat walang suot na crash helmet ang nakaangkas sa motorsiklo na itinuturong na mutok ng M16 Armalite rifle, hindi raw niya namukhaan ang itsura nito, pati na ang plaka ng motorsiklo. Pagtapos ng putukan, dinampot ang mga bata yung mga basyo. Kasi sinisigawan nga namin ang takbuhan ng mga bata. Sa MPD spot report, may 8 basyo daw ng M16 ang na-recover sa crime scene. Hindi naman bababa sa 12 tama ng bala ang tinamo ng sasakyan ni Esmeralda. Swerte namang nadaplisan lang siya sa ulo. Nadaplisan naman sa dibdib ang kapatid niyang pulis na sinilo. Makikipagtulungan ng MPD sa NBI at sa CIDG sa isasagawang investigasyon para agad na madakip ang mga nasa likod ng ambush. Kagabi nga, napasugod sa Manila doctors sa mga opisyal ng NBI matapos dalhin doon sina Esmeralda at grupo nito. Sa medical bulletin naman na inilabas ng Manila Doctors Hospital kaninang tanghali, idineklara ng nasa ligtas ng kalagayan sina NBI Deputy Director Esmeralda at ang kanyang kapatid. Most probably baka ricochet lang ng bullet na kahiwa-hiwalay ng bullet lang lumamas. So hindi directly. Sapat na yan ang mga attending physician sa loob ng 2 hanggang 3 araw. Makakalabas na ng ospital sina Deputy Director Esmeralda at ang kapatid nitong Sinilo. Mel? Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil. Inilalaban pa rin ni Aleli Arroyo ang kanyang karapatan sa labi ni Congressman Iggy Arroyo. Ang giit ni Aleli, siya ang legal na asawa. Sinabi niya yan sa panayam ni Arnold Clavio kanina sa programang Unang Hirit dito sa GMA at narito ang ilang bahagi ng naturang panayam. Ang gusto lang namin talaga ay maiuwi ang katawan niya sa amin. So, ito lang ho talaga yung pinaglaban ko na mauwi sa bahay namin at sa anak ko. Dahil request din nung anak niyo po, no? Hindi sa request nung umpisa na prinamis ko sa kanya na dadating na yung father niya. So, masaya siya. So, naging commitment na. And ang lakas ng tiwala niya sa Diyos eh. Kasi sabi niya, you can do it, Mom. Saan ko kukunin yung you can do it? Thank you. So, every day, yun yung lakas ko. Doon sa kasal, narinig niyo yun, yung sa unang kasal niya na Ano yung sinabi niya? dahil daw ho hindi ito na-rehistro sa Quezon City, so yung kasal po sa inyo ay null and void. Ang importante ho yung marriage certificate. Okay. So, ang marriage certificate, kinasal ho kami dito. At yun ang ebidensya. So, wala na kaming kailangan gawin. Ako yung legal wife. So, kung gusto niya, bahala na sila kung anong gusto nilang gawin. I-prove nila yon. Yung mga pinirmahan daw po sa Amerika na mga last will o mga wishes o ganon, sabi nila dapat daw yun ang mangibabaw kesa daw... Hindi naman valid yun eh. Okay. Nakita ko na, hindi ako lawyer pero isang tingin, scrap of paper ang sabi ni kung hindi siguro sa Tagalog basura. So ngayon itong inyong ipinaglalaban po sa labi mas nangingibabaw ho yung sa anak ninyo kaysa pansarili. Para sa anak ko. Kaya ang usapan ho is with Bianca and Dina. Yun lang ho ang discussion namin kahapon with the judge. Si Bianca, si Dina at yung anak ko. Yun lang. Huwag niyong kalimutan. Kapatid niyo yan. At saka trinato ko silang parang tunay, parang buong anak. Ano yung pinakamasakit na naramdaman mo? Nawala na lahat ng sakit kasi alam kong darating na siya. Pati ang galit? Ang galit, kailangan kasi wala nang dapat na galit. Mahirap sabihin yon pero kailangan wala nang galit. I have to be peaceful for him to go up to heaven. Ako naman, Arnold Clavio. Nakatutok 24 oras.